Grounding na raw sana sa Russia ang eroplano nang sumalpok ito sa puno at tuluyang bumagsak. Bukod kina Polish President Lech Kaczynski at sa kanyang misis, patay rin ang 130 pang pasahero. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Bangkok, Thailand, nilusob ng mga relihista kontra gobyerno ang isang kumpanya ng telekomunikasyon doon nang bato't gumamit ng Molotov cocktail sa mga relihista laban sa mga sundalong bantay ng compound. Gumanti naman ng tear gas sa mga sundalo. Sa sobrang dami ng mga sumugod, napatras sa mga sundalo. Nasa compound ang satellite ng People Channel na ipinasara ng gobyerno matapos magdeklara ng state of emergency. Nais sa mga tinaguriang red shirt protesters na muling sumahimpapawid ang istasyon. 30 araw bago ang eleksyon, kwinestyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang pagpili umano ng COMELEC sa kumpanya magsusupply ng indelible ink na gagamitin sa eleksyon. Ayon kay PPCRV Coordinator Arwin Serrano, bagsak daw sa quality test noong Marso ang indelible ink ng Texas Resources Corporation. Nabubura raw kasi ito ng bleaching solution. Dapat daw nagpa-rebidding ulit imbes na retesting. Sagot naman ng COMELEC, hindi pa raw na-award ang kontrata at posible pa raw magkaroon ng rebidding. Ulitin uli yung gagawing bidding at sana more than one yung ating tetestingin. Considering that all of the major components are already present, I would say we're about 90% ready to conduct the elections. Itinuturing na election hotspot ang Masbate dahil sa mga election-related violence. Dahil dito nakalertong pulisya roon, lalo pat marami sa mga kandidato galing sa mga prominenteng pamilya. Nakatutok si Lia Manyala. Magkalaban sa ikalawang distrito ng Masbate ang incumbent na kongresistang si Antonio Co at ang retired general na si Darius Tuason. 3 termino naging gobernador ng Masbate si Co. Ang misis naman niyang si Elisa ang gobernadora ngayon. Hindi naman siguro magkainitan ng laban. Hindi nakatakutan niya pag retired general na. Ibig sabihin, wala nang pangil yan dahil retired na. Pero hindi natatakot si Tuason na banggain ang prominenteng pamilya. Ba't ako matatakot? Kasi pag lahat ng Masbate takot, wala na mangyari dito sa Masbate. Sa unang pagkakataon, 3 babae ang magtatapat sa karera ng pagkagobernadora. Kalaban ni Governor Co ang 3rd District incumbent Congresswoman na si Dayan Siatson Lanete. Kandidato rin ang isang Judith Espinosa pero bigo kaming mahanap siya. We use that as a protection, of course, kahit saan naman. Hindi man sasabi mong private armed groups for other purpose, but for protection. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Lanete pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Kapatid ni Lanete si Fausto Siatson na tinalo noon ni Antonio Co. Pinatay si Siatson ng mga hindi pa nakikilalang lalaki noong 2005 sa Caloocan. Bukod sa mag-asawang Co na nakaupo sa pwesto, mayor din ang kataingan ng anak nilang si Wilton. Prominente rin ang mga Lanete. Ang anak ni Congresswoman Dayan ay tumatakbo ring congressman habang ang 2 pa niyang anak ay mayor naman ang tinatakbuhan. Sabi mismo ng running mate ni Co, ang problema ng political dynasty sa Masbate ang ugat ng dekada ng gulo rito. Ay hindi pa rin nawawala yung ganong klanish na pamumulitika dito sa aming bayan. Kaya yung mga kamag-anak ay talagang kumakampi sa kanyang kamag-anak. Base sa tala ng PNP, 18 bayan sa Masbate ang election hotspots noong 2001, 2004 at 2007. Pero tiwala ngayon ng PNP na malapit nang mabago ang sitwasyon sa Masbate dahil na rin sa papapirmahan nilang Covenant for Peaceful Elections. Mula rito sa Masbate, Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Eksaktong 1 buwan bago mag-eleksyon, wala nang pahinga mga kandidato sa pangangampanya. Ang tambalang Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas nag-ikot sa Davao at South Cotabato. Nakipagkita rin sila sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Si JC De Los Reyes nagbahay-bahay sa kanyang hometown sa Zambales. Ang grupo ni dating Pangulong Joseph Estrada nag-motorcade sa Navotas at Malabon. Ang lungsod naman ng Cebu inikot ni Senador Richard Gordon. Habang si Gilbert Chodoro sa Misamis Oriental at Lanao del Norte nanuyo ng mga botante. Nagsagawa naman ng meeting de avance si Brother Eddie Villanueva sa Pangasinan. Nasa Davao rin si Senador Manny Villar. Wala namang ibinigay na schedule sina Senador Jambi Madrigal at Nicanor Perlas ngayong araw.
Excited na si Claudine Barreto para sa pilot airing ng bago niyang drama series dito sa GMA na Claudine. Guest siya kanina sa Eat Bulaga at ang pamilya niya tanghali pa lang nagpa-party na raw sa kanilang bahay habang inaabangan ang bagong palabas. Doble espesyal ang show dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa telebisyon, makakapareha ni Claudine ang asawang si Raymart Santiago. Mapapanood ang Claudine ngayong gabi dito sa GMA pagkatapos ng Pinoy Records. Sana ho, supportahan nyo kami. This is our pilot episode. And syempre kasama ko ho dito ang asawa ko for the first time. So, matutuwa talaga kayo. Susunod! 40 bangkay ng mga biktima ng lumubog na MV Princess of the Stars, hinukay. Sa Vote Book Philippines Next First Spouse, misis ng pambato ng ang kapatiran party na si JC De Los Reyes, isiniwalat ang mga sikreto ng kanyang mister. At pamunuan ng Binibining Pilipinas, payag ng maibalik ang Binibining Pilipinas Universe Crown kay Maria Venus Ra, pero may kondisyon.